Ryan! Number 1, best-selling car dito sa Pilipinas, ang Toyota Vios. Last year, noong 2023, alam mo ba kung ilan ang kumuha ng Vios? 37,971 units ang nabenta. Dami, di ba? Isang model lang ng Toyota, mas madami na kesa sa number 3 brand noong 2023. Isipin mo yun, isang model lang katapat na buong brand. Alam mo ba ano yung number 3 brand noong 2023? Comment below. Actually, kung gusto mo ng fun facts tungkol sa current generation ng Toyota Vios na hindi sinasabi rin sa brochure, pwede mong hanapin to. 10 things na malamang hindi mo alam tungkol sa Toyota Vios. Medyo mahirap gawin tong episode na to. Paano ba naman? People's Car of the Philippines. Mapa-private o public use, ito ang number 1 choice. Halos bulletproof na ang sasakyan na to. Kadalasan gamit pang daily ng mga tao. So kung kumuha ka ng Vios o nagbabala ka kumuha tapos gusto mong malaman anong pinasok mo, Naghahanap ka ba ng magandang engine oil para sa kotse mo? Liqui-moly mo na yan! Tapos, Molygen, para the best, para sa longer engine life and lower fuel consumption. Sa technology na Molygen, sure na maximized ang engine performance and engine protection to the molecular level. Kaya para sa next change oil mo, Molygen ng liqui-moly mo na yan. ito ang 10 reminders or warning para sa mga naka-Toyota Vios. Number 1, 'di ba? Parang nasabi ko na ata na halos bulletproof na ang Toyota Vios. Sobrang tried and tested na kasi ang makina nito at hindi maselan. Pwedeng 86 octane rating pagdating sa gas at pagdating naman sa oil, ganon rin. Pwede ng mineral oil, hindi tulad ng ibang sasakyan na ginawan ko ng warning episode na kailangan fully synthetic oil only. Dito sa Vios, ang nakasulat sa manual ay 0W20, 5W20, 5W30 at 10W30. Ito, warning. Madalas ko makita sa mga Vios group na ang tanong ay anong oil ang maganda para sa atin. Personally, kung ako ang tatanungin, syempre fully synthetic oil. At para malaman mo bakit, meron tayong episode tungkol dyan. Pwede mo na lang din hanapin yan sa YouTube. Pero, madami rin ibang tao na nagsasuggest ng 5W40 at iba pang mas mataas na viscosity rating. Mas mataas, mas malapot, less fuel efficient kagad ang bagsak mo nito. Kaya take note, kung mapapansin mo yung nakasulat sa manual, max na ang 30 for optimum performance at hindi na dapat mas mataas pa. Number 2, pagdating sa ilaw, may variants na naka-built-in LED. Iba naman naka-halogen. Kung naka-LED ka, malamang isa yan sa mga deciding factors mo. LED headlights at taillights. Ganda kasi niyan, visible na visible ka sa daan kahit gabi. Mas sure ka na alam ng nakasunod sa'yo na nakaapak ka sa preno. Ang problema nga lang kapag ganito, hindi irreplaceable ang bulbs. Kapag napunde, palit na ng buong assembly. Kapag halogen naman, less visibility. Pero pwede naman ma-upgrade to LED for improved visibility. Number 3, pagdating sa tire pressure, please set it to 31 sa harap, 30 sa likod. Malamang nasa isip mo bakit to nasa warning or reminder, no? Normally kasi dito sa Pilipinas, may thinking ang mga tao na setting lang ang tire pressure, tapos customizable depende sa preference ng owner. Pero, computed kasi yan ng car manufacturer para sa optimal performance ng sasakyan. At kung pinalambot o pinatigas masyado, pwedeng mapaaga ang lifespan ng gulong mo. Kaya please, check your tire pressure. Ideally, every 2 weeks ang pag-check. Tapos, para sa mas accurate na sukat, ipahinga ang sasakyan ng 3 oras bago magsukat or kung itatakbo mo man, wag lalampas ng 1.5 kilometers para mas accurate. At syempre, rotate tires every 10,000 kilometers. Kagulong mo, men! Speaking of gulong, eto, fun fact. Hashtag, alam mo ba na isa sa comfort factor ng sasakyan mo ay ang gulong? Ito ang Kinto Tires, Japanese technology, made in Thailand. Ito ang tires for driving comfort. Maporma pa. Number 4,
Dahil mas heavy na sa electronics ang mga modern na sasakyan na mismo sa Toyota Vios naka-electronic power steering, kailangan natin maging mas maselan sa battery nito. Kaya kapag may sign na hindi na maganda ang battery health o kaya tapos na ang warranty period kahit hindi pa long cranking para mag-start, palitan na. Mas mura ang pagpalit ng battery kaysa sa parts ng charging system ng kotse. Tuwing may sign na hindi na maganda ang battery health, mas nagko-compensate ang charging system dito. By the way, if nagpapaservice ka sa kasa, meron silang battery checker doon na pinapakita sa'yo tuwing nagpapa-PMS ka at doon mo makikita ang health ng battery mo. Actually, dito sa Vios, isang sign na mahina na ang battery ay iilaw ang power steering light. Isipin mo yun? Number 5. Kung napanood mo yung episode ko na 10 things you probably don't know about Toyota Vios, sinabi ko doon na naka-CVT ang Toyota Vios. At tuwing magpapalit ka ng CVT fluid, hindi ito basta-basta. May specific procedure ang pagpalit nito at specific CVT fluid. Kaya warning ulit to na hindi basta-basta magagawa ng kahit sino. Sa totoo, may sinusunod pa nga tong temperature. Naisip mo ba yon? May kinalaman pala ang temperature sa pagpalit ng CVT fluid. Number 6. Dahil gas engine to, gumagamit ito ng spark plugs. Pagdating sa spark plug, ang dapat na gamit ng spark plug sa Toyota Vios ay iridium spark plugs. Medyo mas may kamahalan pero sulit naman kasi mas pangmatagalan. Kapag iridium, normally every 100k ang palit. At ang sabi nila, mas fuel efficient rin ang makina mo. Kaya warning sa mga Vios owners, kapag pinapalit na mas maaga to basta-basta na mekaniko mo, red flag. Kapag sira na to, may signs naman na makakaramdam ka ng rough idling or worse, engine stalling. Hashtag, alam mo ba na may battery palang Hitachi na ang pangalan na ngayon ay Toflong battery? Tapos, ang slogan ng Toflong ay the heart of the vehicle. Kaya dapat, literal na tough na at long-lasting ang battery nila. Mga Japanese talaga, masyadong literal. At ito rin ay ginagamit na OEM battery ng mga Japanese car brands. JDM, number 1. Number 7. In case of emergency na kailangan ito ang Toyota Vios, walang problema kapag naka-flatbed. Pero hindi pwede yung basta hila-hila lang na gumugulong pa rin ang 4 na gulong. Ang isa pa na pwedeng pang tow ay a wheel lift type na towing. Yung nakaangat yung either harap or likod ng kotse. Pero para sa Toyota Vios mismo, dapat ang gumugulong sa wheel lift type na towing ay ang likod. Or sa ibang salita, ang nakaangat sa lift ay ang harap ng sasakyan para hindi masira ang transmission. Front wheel drive ang Toyota Vios. Tapos dagdag ko na rin, hindi ideal na iwan neutral tapos hila-hila lang. Number 8. Walang temperature gauge ang Toyota Vios. Pero meron naman itong temperature indicator. Lumalabas na blue kapag malamig pa sa optimal temperature range. Kapag nasa optimal range ay walang warning light. At kapag blinking red ay warning na may problema sa cooling system ng sasakyan, going to overheat. Tapos kapag steady red light na ay talagang overheat na talaga. Number 9. Pagdating sa safety, may passive at active safety features ang Toyota Vios. Pagdating sa accidents, may active safety features ito tulad ng airbags. Please be advised na parating mag-seatbelt. Ito warning, kasi kung hindi ka naka-seatbelt, hindi gagana ang airbags mo. By the way, kung napapansin mo ang nakasulat sa kotse ay SRS airbags. SRS means Supplemental Restraint System. Supplemental lang ito sa primary system which is ang seatbelt. Kasi kung hindi ka naka-seatbelt, baka mas mapasama palalo kapag bumukas ang airbag. At kung curious ka kung ano ang safety feature ng Vios, andito sa video na to. At number 10, pagsara ng hood. Kapag nabasa mo sa manual ang nakasulat dito sa hood, to close the hood, 1. Support the hood with one hand. 2. Hold the grip and remove the hood stay and restore it to its original position. At 3. Lower the hood gently and close it by pushing it with your hand. Tingnan mo nga to, hindi mabilis ang pagsara ng hood, bumabalik pa. Warning, if ganito ang ginagawa mo, may possibility na magka-dent ang hood. Ang purpose ng ganitong procedure ng pagsara ng hood sa manual ay safety, para walang maipit na kamay. Pero
Mas okay kung lift lang ng konti, then bitaw. Wala ka pang fingerprint sa hood na pupunasan. Sana nakadagdag kaalaman to sa mga Toyota Vios owners at sana nakapulot rin yung mga future owners ng what to expect sa episode na to. Kung feel mo na informative tong episode na to, please subscribe dito sa channel ko para updated ka rin sa mga susunod na informative contents. Sana nakatulong. O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.